Muling gumawa ng kasaysayan para sa Pilipinas ang SB19 at ang BINI dahil formal na silang mapapabilang sa mga artistang kabahagi ng South Korean fandom community at streaming service na Weverse. Pasado alas 12 ng tanghali ngayong Huwebes, Marso 12, kinumpirma ng official social media platforms ng Weverse ang pagkakasali ng dalawang grupo matapos ang ilang araw ng pagpapahaging na mayroong dalawang pinakamalalaking Philippine pop groups na mapapasama nga sa kanilang hanay. Bakas na bakas sa social media ang mga reaksyon ng mga fanbase nila at trending pa nga sa listahan ng X o kung tawagin dati ay Twitter ang hashtag na Weverse with SB19 na hanggang sa mga oras na ginagawa natin ang balitang ito ay hindi pa rin binibitawan ang number 1 spot. Marso 16, formal na ilulunsad ang community channel ng BINI para sa mga fans nila na mayroong Weverse accounts, habang Marso 19 naman ang sariling launching ng SB19 pasado alas 12 ng tanghali Korea time o alas 11 naman ng umaga oras yan sa Pilipinas. Walang bayad ang paggawa ng Weverse account at ang mga benepisyo ng mga fans na gagamit niyan ay makakapanood sila ng mga exclusive content na tanging doon lamang ipapalabas. Hunyo 10, 2019 nang itatag ng Big Hit Entertainment o ang kasalukuyang HYBE Corporation na talent agency ng South Korean boy band na BTS ang Weverse. Bukod sa BTS ay kasama ring nakakontrata ang mga label mates nila na Tomorrow X Together, 17 at ang girl group na La Seraphim. Lumawak naman ang Weverse ng kanilang makasama bilang mga nakakontrata ding artista ang Japanese girl group na AKB48, XG, at ang duo na YOASOBI na pumutok worldwide dahil ng kanilang kantang Idol na theme song naman ng animated series na Oshinokoi. Para naman sa mga Filipino fans, malaking achievement ang pagkakasama ng unang dalawa at pinakamalalaking Filipino boy band and girl group ng kasalukuyang henerasyon sa katauhan ng SB19 at BINI. Pero exclusively para sa mga 18, isa na ring malaking accomplishment ang mapabilang sa isang platform na pinapatakbo ng mga Koreano. Kung dati inaasar ang SB19 na pumuputumaya para magbukhang K-pop, ngayon iginagalang na sila maski ng mga kumpanya na nanggagaling sa Land of the Morning Calm. Yan ang totoong balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig, nananatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito ang Senbatsu Patrol No. 2 Stephen Sanaspe Perez, nag-uulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.